Pinalagan ni Philippine Charity Sweepstakes Office Chairman Felix Reyes ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Kasunod yan ng isiniwalat po ng naturang whistleblower na isa umanong dating huwes mula sa PCSO umano ang nagsisilbing fixer sa negosyanteng si Atong Ang. Yan nga po ay para paboran daw si Ang sa mga kaso niya kaugnay po ng mga nawawalang sabongero. Walang pangalan pong nababanggit si Elias Totoy. Pero bago maging chairman po ng PCSO si Reyes, naging hukom din siya sa iba't ibang mga regional trial court. Sa pahayag po ni Reyes, direkta niyang itinanggi ang nasabing akusasyon ni Elias Totoy. Hamon pa niya, isa-isahin daw dapat kung anong kaso ang umano'y sangkot siya sa pag-aareglo. Nagtataka din daw si Reyes kung bakit sakto ang pagkakadawit sa kanyang pangalan kung kailan naman daw siya nag-a-apply bilang ombudsman. Sa gitna po naman ng investigasyon, sinabi po ng National Police Commission o NAPOLCOM na mayroong lumapit sa kanilang testigo na may karagdagang impormasyon tungkol sa mga nawawalang sabongero. Posible po daw silang maging state witness. Pinababantay na rin po ng palasyo ang investigasyon sa kaso, kasunod din po ng mga sinasabi ni DOJ Secretary Boying Rimulya na sangkot din sa kaso ng missing sabongeros ang mga nasa likod ng madugong drug war ng nagdaang Duterte administration. Samantala sa ibang balita, naniniwala po ang ilang kongresista na sinasadyang patagalin sa Senado ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. 5 buwan na kasing nakalipas mula nang matanggap nga ng Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagsisimula ang pre-trial. Base sa pinakahuling SWS survey, 44% ng mga Pilipino ang naniniwalang dine-delay talaga ang paglilitis. Bagay na sinang-ayunan din ng ilang kongresista dahil tila dinidribble na lang daw ng Senado ang impeachment case. Sabi ng Akbayan Party List, malinaw na paglabag sa konstitusyon ang ginagawa ng Senado. Para naman po kay VP Sara, harassment at pamumulitika lang ang pagpapa-impeach sa kanya. Kaya dapat daw itong ibasura. Bagay na pinalaga naman ng prosekusyon dahil matibay raw ang mga ebidensyang hawak nila laban sa Vice-Presidente. Sa ilang pang balita, susuportahan naman daw ng 7 senador na kilalang kaalyado ng mga Duterte para maging Pangulo ng Senado ulit sa 20th Congress si Chis Escudero. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, kasama sa Duterte Bloc, sina Senador Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at ang magkapatid na Mark at Camille Villar. Pagliliwanag po ni Bato, walang kinalaman sa impeachment ni VP Sara ang pagsuporta nila kay Escudero. Bukod kay Escudero, matunog din pong maging susunod na Pangulo ng Senado si dating Senate President Vicente Soto III. Sa iba pang balita mga kapatid, hindi naman raw humingi ng confidential funds ang opisina ni Vice President Sara Duterte para po sa susunod na taon. Ayon sa bagong spokesperson ng Office of the Vice President na si Attorney Ruth Castelo, bahala na raw ang Department of Budget and Management o DBM kung bibigyan sila ng confidential funds. 703 million pesos ang orihinal na hinihinging pondo ng OVP. Pero dinagdagan daw ito ng DBM sa 903 million pesos para sa dagdag tauhan at IT equipment ng OVP. Demistansya po naman ang Malacanang sa kahilingan umano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na i-cremate kapag namatay siya sa the Netherlands. Usapang pamilya po daw ito at nasa mga Duterte na ang desisyon. Si VP Sara ang nagsabi na gustong makremate ng ama nang ito'y kanyang dalawin mula sa the Netherlands. At ayon po sa Vice Presidente, nakakalungkot man, natural lang daw ho ang gantong mga habilin mula sa amang 80 taong gulang na. Umano raw po'y nangangayayat na ang dating Pangulo pero hindi naman daw po nanghihina. 4 na buwan nang nasa The Hague ang dating Pangulo matapos nga pong arestuhin sa kasong crimes against humanity.